Kay muli ay binabati ko kayo ng magandang hapon kasama ng lahat ng mga kapatid at mga kaibigan na masugid na sumusubaybay sa atin at may kagalakan sa pakikisa natin sa kaligtasan sa Panginoon at sa biyaya ng Espiritu na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. So ang topic para sa araw na ito ay pinamagatan ko lang clean and unclean food. No? Ang mga malinis at hindi malinis na pagkain. So ito ay nagiging problema ng mga Kristiyano. Hindi nila alam kung susundin pa ba yung mga mahigpit na tagubilin ng Panginoon sa lumang tipan tungkol sa pagkain. Kasi pag binasa mo, ang kaakibat doon ay pag kinain mo yon ay magiging unclean ka at hindi ka katanggap-tanggap sa kapulungan ng mga o sa loob ng kongregasyon ng Bayang Israel. So bago tayo dumako pa sa malaliman na pagtalakay patungkol doon, tingnan muna natin yung pinag-ubisahan doon sa creation. So mababasa natin sa Genesis chapter 1, verse 21. Nung nilikha ng Diyos ang lahat, ang famous na makikita nyo sa dulo ay yung salitang good. No? So mapagitin ko na lang dito yung tungkol sa paglikha niya sa hayop. Sa verse 21, nakalagay dyan, Genesis chapter 1, verse 21, nakalagay, So God created the great sea creatures, and every living creature that moves, with which the waters swarm, according to their kinds, and every winged bird according to its kind. And God saw that it was good. So napakaganda sa pananaw ng Panginoon. And in Genesis chapter 24, and God said, Let the earth bring forth living creatures according to their kind, livestock and creeping things, and beasts of the earth according to their kind. And it was so. In verse 25, and God made the beasts of the earth according to their kind, and livestock according to their kind, and everything that creeps, gumagapang, on the ground according to its kind. And God saw that it was good. So lahat na nilikha ng Panginoon, since ang Diyos ay mabuti at planado niya lahat ng bagay, no? Sinasabi ng Biblia, all His works, God, He is the rock, His work is perfect, no? And nothing iniquity sa ating Diyos. So wala tayong kakakitaan na karumihan. Pero later on, bakit nagbabanggit ang Panginoon ng mga clean and unclean? Isang malaking kinalaman dyan ay yung maliit na istorya ni Noah. Hindi natin alam talaga kung ano nangyari doon sa panahon ni Noah. Pero pag binasa mo, yung nagdamdam ang Panginoon sa pagkakalikha niya sa tao at saka sa lahat ng hayop, no? Sabi ng Bible, the Lord was grieved, no? That He has made man. Sabi niya sapagkat lahat ng inclination ng mga tao ay pawang kasamaan lang. Pero ang hidden doon, kung bakit nagkaroon ng giants, di ba? Sa Genesis chapter 6. Ito yung medyo, nakatagong kwento. Pero, iyan ay nasundan ng mga tao nung mabuksan nila yung first book ng ni Enoch. Bagamat yung libro ni Enoch ay hindi tinuturing na canon, ibig sabihin inspired.
Even sa Old Testament, hindi tinuturing na ano yan. Yet, iyan ay ini-incorporate nila sa kanilang paniniwala in the way of traditions, no? Ano yung traditions? Ito yung saling kwento ng mga matatanda. Tinala lang nila. Oh. So yan ang kanilang, at makikita natin yan even sa New Testament, particularly si Jude, no? Merong kinote yan directly yung sa first chapter ng Book of Enoch. Makikita natin yan yung Enoch prophesy, sabi doon. O isang ano lang to. Isang chapter lang to. Ayan o. Sabi niya rito, and it was also this that Enoch the seventh from Edom prophesied, saying, Behold, the Lord comes with 10,000 of his holy ones, to execute judgment on all and to convict all the ungodly of all their deeds and ungodliness that they have committed in such an ungodly way, and all the harsh things that ungodly sinners have spoken against him. Pag mabuksan mo yung Book of Enoch, ito mismo talaga yung salita na nakasulat doon. Kasi nabasa ko bahagya yung Book of Enoch, first Book of Enoch. Makita ko to. Talagang word for word na kinote ni Jude. So, ano yung nangyari doon na dilubyo? Bakit nangyari yung dilubyo? At ano yung masama na nangyari sa panahon ni Noah? So, basahin natin Genesis chapter 6 verse 7. Sabi rito, So the Lord God said, I will blot out man whom I have created. So, nag-declare na ang Panginoon na talagang buburahin niya ang lahat ng tao, no? Whom I have created from the face of the land. Man and animals, creeping things, birds of the heavens. For I am sorry, sabi ng Biblia, that I have made them. Sa verse 19, and of every living things of all flesh, ito na yung inutusan ng Panginoon si Noah. Nung gumawa na siya ng ark, nakikita natin yan. Sabi riyan, and of every living things of all flesh. Pero basahin muna natin yung Genesis, no? Bakit ang Panginoon ay nalungkot nung nilikha niya? Basahin natin bagay yung Genesis chapter 6 verse 1. Nakalagay dyan, ano ang utos ng Diyos kay Eva at Adan, di ba? Go and multiply and replenish the earth. Di ba? Sabi ng Panginoon dyan, kumayo kayo at kumalat sa buong sanlibutan. Ayan, sa verse 22. Be fruitful and multiply and fill. Sabi dyan, sa hayo pala yun, pero sa tao ito. So verse 28, be fruitful and multiply and fill the earth and subdue it. Maging mabunga kayo at mag-multiply kayo at punuin nyo ang mundo. And have dominion over the fish of the sea and over the birds of the heaven and over the living things that moves on the earth. So ibig sabihin, pangasiwaan yung lahat ng nilikha ng Diyos. Pero noong sa Genesis chapter 6, ano sabi ron? When man began to multiply on the face of the earth, and daughters were born to them, the sons of God, so the daughters of men, they were attractive, and they took as their wives as many as they choose. Any they choose. Then the Lord said, My spirit shall not abide in man forever, for his flesh, his days shall be 120. And then sinabi niya, yung paglitaw ng mga giants, Nephilim, sa ibang translation ay tinatranslate na ng giants, no? Nephilim on earth in those days, and so
And also afterward, when the sons of God came in to the daughters of man, and they bore children to them. These were the mighty men who were of old, men of renown. And the Lord saw the wickedness of man as great was great in the earth, and that every intention of the thoughts of his heart was only evil continually. Yeah, that the Lord regretted that he had made man on earth, and he grieved. It grieved him to his heart. So the Lord said, I will blot out man, whom I have created from the face of the land, man and animals and creeping things and birds of the heavens, for I am sorry that I have made them. But Noah found favor in the eyes of the Lord. So madaling sabi, ito na yung diniklara ng Panginoon. Pero nagpakuha ng ilang mga hayop si Noah, ay ang Panginoon kay Noah, para ilagay doon sa ark. Ito yon. And of every living thing of all flesh, you shall bring two of every sort. So dalawa-dalawa. Ibig sabihin, male and female, di ba? Para muling dumami. So magdala lang siya ng lahat ng klase ng mga hayop, babae at lalaki, to keep them alive with you. They shall be male and female, of the birds according to their kinds, and of animals according to their kinds, and of every creeping things of the ground according to its kind. So meron ba ito kasama ba rito yung aluhipan, tsaka yung mga every creeping things mga gumagapang. Ha? Nakalagay niya, every creeping things. So hindi lang dalawang klase yan. According to its kind, two of every sort shall come in to you to keep them alive. Tapos sa mga clean animals, sabi rito, dito na nabanggit yung clean, no? Clean and clean animals. Take with you 7 pairs of all clean animals, male and his mate. So may binabanggit na ang Biblia sa panahon pa lang ni Noah ng mga clean. So alam naman natin, isa na sa malaking factor ay yung pagkakasala ng mga ninuno natin from Genesis pa lang. Hindi na natin alam kung ano na nangyari sa earth. Yung the fall of men. Dahil mababasa natin, sa fall of men, hindi lang yung tao ang nakaramdam ng pagkahiya at pagkahubad, pati yung nature. Kasi sinasabi ni Apostle Paul na nag-groan, no? Parang gusto rin na ma-redeem ang nature. So kasama siya na curse. Diba? Kinurse ng Panginoon yung ground. So nature yon. Kinurse ng Diyos ang ground. Nagbago na lahat doon. Pero pinakuha si Noah, take with you 7 pairs of all clean animals, male and his mate, and a pair of the animals that are not clean. So may binabanggit na ritong clean and not clean, male. Sa clean, 7 na pares. Sa hindi clean, 2 lang, sabi ng Panginoon para kay Noah. 7 pairs of birds of heaven, male and female, to keep their offspring alive on the face of the earth. And on the very same day, Noah and his son, Shem, Ham, and Japheth, and Noah's wife, and the 3 wives of his sons, with them entered the ark. Sila, nasa loob ng ark, and every beast according to its kind, and all the livestock according to their kind, and every creeping things that creeps on the earth according to its kind, and every bird according to its kind, and every winged creature. Kaya may nagsatanong, pati ba dinosaur kasama roon? Di ba ang laki-laki ng mga dinosaur? Kasi may mga fossil na nakita yung mga archaeologists na doon sa lugar, yung mga mark na yung fossil at saka yung mga mark na naiwan doon, kasama yung mark ng tao. So ibig sabihin, yung panahon na nabuhay yung creature na yung malaki at saka yung tao, magkasabay lang sila kasi naiwan yung mark nila sa bato. So ibig sabihin meron. Lalo ngayon,
may nakikita ko sa YouTube na pinipresent nila, na sabi nila ito ay laman ng nakuha nila sa isang site ng mga dinosaurs, na marami nagsasabi, million years na raw, di ba? Million years. Kaya na naging ganun daw yung ano. Pero nakakuha sila ng malambot pa mga flesh doon sa lugar na yon. So hindi, yun na nagpapabulaanan sa sinasabi nilang million years yung site ng mga ano. Ang umaangkop na kwento ay yung kwento ng flood. Sama-sama silang nalubog. Malaking hayop man, malit na hayop man, magkakasama sila. Alam niyo, isa sa talagang malaking pruweba sa dilubyo ay yung mga insekto. Mga insekto. May mga pakpak, halimbawa, yung mga maliliit na, halimbawa, yung humuhuni. Ano ba yung humuhuni? Kuliglig, yung mga kuliglig, mga ganyang klase. Di ba? Ninipis na ng mga ano yan. Iyan pag namatay, bumagsak, tapos matatabunan ng mga alikabok, malulusaw na yun. Malulusaw na yun. Hindi mo na makita yung ano nun. Pero nakita sila ng fossil sa bato. So, ano yung sabihin nun? Natabunan ng natabunan ng lupa yun. Natabunan ng lupa. Kasama ng mga halaman. At naging fossil na sila. Preserve yung hugis ng kanilang pakpak. So, yan na, no? So, makikita na natin na nagkaroon na ng description sa pagbangkit ng mga hayop. Ngayon, sa mga pagkain, dito na tayo ngayon sa pagkain tungkol sa bayan ng Israel na ibinigay ng Panginoon sa aklat ng generally, may kita natin yan sa Genesis, sa Leviticus chapter 11. Ito yung tungkol sa pagkain. So, ito sabi ng Panginoon kay Moises, "And the Lord spoke to Moses and Aaron, saying to them, Speak to the people of Israel, saying, These are the living things that you may eat among all the animals that are on the earth. Whatever parts the hoof and is cloven-footed and chews the cud among the animals you may eat. Nevertheless, those who have chewed the cud or part the hoof, you shall not eat this. These are the camels, because it chews the cud but does not part the hoof. It is unclean to you." Naintindihan niyo ba yun? Ano ba yung sinasabing cloven-footed? Alam niyo ba yung kambing? Kambing, ganun lang talaga yan, niya. Dalawa, na malaking bilog, matay-walay na gano'n. Yun ang ibig sabihin ng cloven. Malaki itong gano'n dalawa. Biyak. Yan ang ibig sabihin ng cloven-footed. Pag nakita yung hayop na gano'n, cloven-footed, tsaka yung nagchuchu ng cud. Ano ba yung nagchuchu ng cud? So, tinignan ko yan. Ito raw yung mga hayop na pag niniya yung damo, aanuhin niya, idurugin niya sa ipin niya, pero hindi niya lulunukin. Bahagya na lulunukin niya. Meron daw siyang lalagyan dito. Oo. Kaya tawag nila na mga hayop na ito na mga ruminant, no? May rumen na lalagyan sila dito. Hindi totally na mapasok doon. Parang bahagya na i-stockin nila doon para yung mga bacteria ay mag-mold, mag-work, mag-ferment. Tapos huhugutin uli nila yon. Huhugutin uli nila yon para ma-finalize kasi mas malambot na siya. Yun yung mga klase ng hayop na clean. Iyan gawain ng kambing, gawain ng baka, yung mga kalabaw. So yun yung mga kinatawag dito na mga cloven-footed tsaka nagchuchu ng cud. Ng mga hayop na malinis sa Di katulad ng baboy, broken nga yung kanyang hoof. Pero nguya lang siya ng nguya, lunun lang siya ng lunun ng pagkain. Hindi siya nagchuchu ng cud. Kaya sabi dyan, ay maano sila,
unclean, no? So ito na yun, the rock badger, because it choose God but does not have the hook. So yun ang pinagmamasihan, no? Kailangan partner yun, parehas meron siya. Pero may mga nagchuchu pero wala naman cloven foot. May mga cloven foot tulad ng baboy pero hindi naman nagchuchu ng cod. So alam na nila yon. Yun ay mga unclean sa kanila. So rock badger nakalagay diyan, and the pig sabi riyan because its parts the hoof cloven footed siya but does not chew the cud. It is unclean to you. You shall not eat any of its flesh. You shall not touch their carcass. They are unclean to you. This you may eat, and all that are in the waters, everything in the waters with fin and scales. Ano yung fin? Ano yung fin? May palikpik at saka may kaliskis. Yung walang kaliskis, hindi nila kinakain yun. Hindi pinapakain sa kanila, unclean yun. So yan ang description sa mga hayop dagat. Basta may kaliskis at may palikpik. Oo. But anything in the sea and the rivers that does not have fins and scale of the swarming creatures. Ano yung swarming? Yung kumpul-kumpul sila. Tawag ng swarming. Nagsama silang marami. Swarm. Ay unclean, no? Sabi riyan, it is detestable. So you shall regard them as detestable. Yung detestable ay kinamumuhian. You shall not eat any of their flesh or you shall detest their carcass. So ang carcass, ito yung patay na katawan. Whether pig, pag namatay, carcass na ang tawag doon. So bawal na nilang hawakan yun. Magiging unclean na sila roon. So and this you shall detest among the birds. They shall not be eaten. So marami dyan. Eagle, vulture, black vulture, falcon, kite. So ilan lang ang mga kinakain na ibon, di ba? Isa lang dyan ay yung dove, yung pigeon, yung kalapati. Kinakain nila yun. Okay? Sa mga insect, nakalagay dyan, all wing insect that go on all four, apat lang ang paa, are detestable to you. Yet among the wing insect that go on all fours, you may eat those that have joint legs above their feet, with which to hop the ground. So isa na rito, alam niyo ko na yun, ipaklong, locust, di ba? Pagkain nila yun. Ayan. Of them, you may eat locusts of any kind, wild locusts, cricket, pati cricket. Ano ba yung cricket? Suhong ano? Di ba? Cricket yung nasa lupa. Oo. And grasshopper of any kind. Oo. But all other winged insects that have 4 feet are detestable. So yung 4 feet na mayroong joint legs para sa pantalon, yun ang malinis sa kanila. So, whoever touches their carcass shall be unclean until evening, and whoever carries any part of their carcass shall wash his clothes. So, ganun katindi, no? Madikit man lang sa damit mo, kailangan hugasan mo na o laban mo na ang damit mo, at ikaw naman ay maligo at magiging marumi ka sa batas at sa paningin ng Diyos hanggang sa gabi bago ka makapasok sa kapulungan ng mga Israelita. Kasi yung kanilang kapulungan ng panahon na yun, kampamento ang tawag doon, mababasa nyo sa Bible na iyan ay banal, no? All that walks on their paws among the animals that go on 4 are unclean to you, whoever touches their carcass. So marami, no? Marami. Nakalagay dito, gecko, monitor lizard, sand lizards,
These are unclean to you among all that swarm. Whoever touches them when they are dead shall be unclean until evening, and anything on which any of them falls when they are dead shall be unclean. So maging yung mga bagay na nabagsakan noon, mga gamit ninyo, mga damit, nabagsakan, ah, ay magiging unclean. Whether it is an article of wood or garment or a skin or a sako daw, any article that is used for any purpose, it must be put into water para linisan, and it shall be clean until evening, then it shall be clean. And if any of them falls into earthenware, alam niyo yung earthenware? Mga paso. Mga lutoang paso. No? Pag bumagsak daw doon, ay magiging marumi o unclean yung lalagyan na yon. At hindi mo nalilinisin yun. Ang sabi ng Biblia, you shall break it. No? Any food in it, kahit may mga pagkain daw na nasa loob doon, hindi na pwedeng kainin. Any food that in it that could be eaten, on which water comes, shall be unclean, and all drink that could be drunk from every such vessel shall be unclean. Yan. So sa lahat ng binanggit ng Panginoon, sa verse 44 hanggang verse 45, ano sabi ng Panginoon doon? Sabi dito sa verse 43 muna, you shall not make yourselves detestable. Huwag niyong gagawin ang sarili niyo na, ano yung detestable? Magpaka-rumal-dumal, no? Magpaka-rumal. Huwag kayong magpaka-rumal sa anumang umuusad o huwag kayong magpakalinis man sa mga iyan, na ano pat huwag kayong mahawa riyan. Ibig sabihin ng mahawa ay ma-defile, madumihan. Sapagkat ako ang Panginoon yung Diyos, magpakabanal kayo, at kayo'y magiging mga banal, sapagkat ako'y banal, di huwag kayong magpakahawa sa anumang umuusad at gumagalaw sa ibabaw ng lupa. Sapagkat ako ang Panginoon na nagsampa sa inyo mula sa lupain ng Ehipto, ibig ko upang ako'y inyong maging Diyos, kayo nga'y magpakabanal sapagkat ako'y banal. So magtataka kayo, no? Una, mapapansin ninyo sa sinabi ng Panginoon, for I am the Lord your God is holy, so make yourself holy, be holy, for I am holy, and you shall not defile yourselves with any swarming things that crawls on the ground. So, dinudugtong ng Panginoon yung kalinisan sa kabanalan. Yan ang hindi pa natin maintindihan. Kaya nga, naririnig ko na elementary pa ako, di ba? Ano sabi rin sa ano? Cleanliness is next to godliness. Oh, yan. Naririnig ko na yon. Pero dito ko naiintindihan na yung pagiging malinis nila ay dinidikit ng Panginoon, kasama doon yung kabanalan. Pag malinis kayo, hindi kayo nang gikitata. Sapagkat ako'y banal. Ngayon ang tanong, bakit ganon? Bakit ganon katindi ang Panginoon, lalo na sa panahon ng Israel, nung sila ay tinawag ng Panginoon? Alam nyo, maintindihan niyo yan kapag isinama nyo yung isipan nyo kung ano nangyari sa langit at kung ano ang nangyari doon sa mga anghel na inutusan ng Panginoon na magbantay ng, yung binasa natin sa ating Bible study, dito sa Deuteronomy 32, verse 8. Diba? Nang ihiwalay ng Diyos ang mga bansa sa kanilang mga inheritance o lupain na mamanahin, pinaghiwalay-hiwalay niya ang mga tao, sabi diyan, He fixes the border of the people according to the number of the sons of God. So merong inalat ang Diyos
sa bawat bansa ng mga overseer, ng mga sons of God. Alam natin yung mga angels yun. No? At yung mga angels na yon, later on, naging corrupt yun. Naging corrupt yun. Nakikita natin, no? Naging corrupt sila dahil mababasa natin yan doon sa inamin talaga ng salita ng Panginoon yan sa Psalm 82. Nung nagpulong-pulong, sabi roon sa Psalm 82, yan, God has taken place in the divine council. In the midst of gods, He hold judgment. So, tinawa yan. Sa gitna ng kapulungan ng mga Diyos. So, sino yung mga Diyos na yun? Yun yung mga angel na pinapangasiwa ng Diyos. Sabi yan, how long will you judge unjustly and show partiality to the wicked? Give justice to the weak and the fatherless, maintain right to the afflicted and destitute, rescue the weak, and deliver them from the hand of the wicked. No? Ngayon, sa verse 6, ito yung sinabi ng Panginoon, I said, yung sinasabihan yung mga angels, I said, you are gods, sons of the Most High, all of you. And yet, you will die like men. Ito yung angels ng Panginoon, you will die like men. And fall like prince. So, dito na, hinatulan na ng Diyos yung mga fallen angels na yon na siyang at hanggang ngayon, nananatili pa yun. Dahil nabasa natin yan sa Daniel chapter 10. No? Yung Prince of Persia, Prince of Greece. Yung mga angelic being na nag-withhold doon sa angel na pupunta kay Daniel para sagutin yung kanyang panalangin. Napigilan siya ng 21 days. Hindi pwedeng pigilan ng tao ang angels. So angels din ang pipigil sa kanya na makapangyarihan. At sinabi ron, yung angels na Prince of Persia, siya nagpigil sa kanya, mabuti, tinulungan siya ni Michael, Arkanghel. Even Michael, nakikita ninyo, although ang Israel ay sinasabi ng Bible, Israel is my portion, kumuha ang Diyos ng portion ng bansa para sa sarili niya, at sila ay may portion ng mga bansa. Pero ang prinsipe ng Israel, si Michael. Mababasa niya sa Daniel, chapter 12. Ano nakalagay doon sa Daniel, chapter 12? Ano? At that time, shall arise Michael, the great prince. Sabi niyan, who has charge of, the great prince who has charge of your people. Nakita niya? Siya ang in charge sa Israel. Si Michael. At that time, shall arise Michael, the great prince who has charge of your people. Sabi dyan. So, ano ibig ko sabihin? Alam natin, kasama ang unang nagrebelde ay si Satan. Doon sa Garden of Eden. Hindi pa natin alam kung before Garden of Eden ay nagkasala na siya sapagkat gumawa siya sa Garden of Eden ay nag-ano na siyang serpent para i-deceive yung trabaho niya na yon. Talagang mag-deceive siya. So nangyari na yon. At sinasabi ng Bible sa Hebrew chapter 2, siya na ngayon ay may kapangyarihan ng death. Tingnan ko sa Hebrew chapter 2. Yan. Sabi niya, sabi diyan, since therefore the children share in flesh and blood, sino yung he? Jesus Christ. Jesus Christ himself likewise partook the same things. Nagkatawang tao rin siya. That through his death, sa pamamagitan ng kamatayan niya na nasa katawang tao, he might destroy the one who has the power of death. Kita niya? Kaya ano nga inyo, ang death hindi lang yung mapuguto ang kanahiningan. Ang death ay kamatayan. Ang death ay power na hawak ni Satan. Authority o kapangyarihan. Okay? So, naintindihan niyo? Siya ang may hawak niyan.
Pero sa kamatayan ng Panginoon, sinasabi ng Biblia, doon niya masisira o mapapawalang bisa ang kapangyarihan na yan. Ngayon, ano ibig ko sabihin? Ano ibig ko sabihin? Pinapakita na ng Bible ang pagkakaiba ng dalawang lugar. Yung kingdom of light and kingdom of God, kingdom of darkness, at anong meron doon sa kingdom of darkness? Death. 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 Di natin alam yan, di natin intindihan yan. Pero sa Diyos, alam ng Diyos yan. Ngayon, dito ngayon magkakaroon ng sense, yung hindi natin maintindihan, na nagbabantay yung seraphim doon sa langit, di ba? Nakatakip yung paa, ay yung pakpak, tapos nakatakip sa mukha. 6 na pakpak yun, yung 2 pakpak ang lumilipad, yung 2 nakatakip sa paa. At anong sinasabi nila? Yun, holy, holy, holy. Sabi ko, bakit kailangan pang magbigkas ang anghel sa langit? Alam naman nila holy ang Diyos sa langit. Yung pala, may kinalaman yun. Pag pinag-aralan natin, ano ba ang ibig sabihin ng holy? Ang holy, may 2 meaning yun. Separated and ang tawag dito? To be separate and clean. Make clean, pure. To make pure and clean and separated. So, pag binig ka sa langit, holy, holy is the Lord Almighty. Ito na ngayon ang pagpapakita ng Panginoon. Di ba yung naka-assign na mga angels doon sa mga nations, eventually, naging ano sila? They become gods of the nations. At ano ang way ng gods pagdating sa mga tao sa mga nations? They worship. At anong klaseng worship meron sila? Yun ang worship na karumal-dumal sa Diyos. Even, binabanggit ng Diyos, huwag kayong gagaya sa kanila, even they sacrifice their sons and daughters to their God. Karumal-dumal lahat yun. Iyon ngayon ang meaning nun. Holy, holy is the Lord. Hiwalay ako dyan, hindi ako kasama dyan. Iba akong Diyos, malinis ako, matino akong Diyos. Dito na natin maintindihan. At yun ngayon, kung bakit maintindihan mo, kung bakit ngayon, mayroong mga lituntunin ang Panginoon sa bayan ng Israel. Because ang purpose or intention ng Panginoon sa bayan ng Israel, ihiwalay din sila sa sanlibutan. Kasi lahat ng kanilang pagkain, ganito, ang pagkain nyo, hindi ganyan. Naalala ko nga sa pumunta ko sa Saudi noon, kasama ko yung mga guro. Meron silang pagkain na hindi pinalalabas yung dugo sa manok. Pinikpikan. Bawal na bawal sa Bible yun. Pag kailangan palabasin mo ang dugo at patulong mo sa lupa. Oh. Nakita nyo? Karumal-dumal yun. Alam nyo ang sentensya ng Diyos doon? Yung taong gumagawa nun, shall be cut off from among the people. Kasi sabi ng Panginoon, may salita ang Panginoon dyan, do not eat blood, sapagkat ginawa ng Diyos ang blood atonement sa kasalanan. At makikita mo, kasama, makikita ninyo, kasama sa pagkain at kasama sa pagsamba ng mga pagano, yung karumal-dumal na pagkain ng hayop kasama yung mga dugo. Kaya yung sinasabi ko sa iyo, naalala ko rito, sinong gumawa ng pinainom kay mama. Tatay lang na. Alala mo yan, kuya? Tatay lang yung aso. Umuha ng dugo. Silang papa. Saan nila nakita yan? Nakuha niya, idea na yun. Mga demonic yun eh. Oh.
Iyan ang sinasabi ng Panginoon dito. Lahat yan karumal-dumal. Kaya in-intention talaga ng Diyos na i-separate yung kanilang pagkain, yung kanilang pananamit, yung kanilang pag-uugali. No? Inihiwalay talaga nila ng Panginoon. Basahin ko liya. Sabi rito ng Panginoon, Leviticus chapter 11, speak to the people of Israel, these are the living things that you may eat. Sabi niya, for I am holy, consecrate yourselves, and be holy, for I am holy. You shall not defile yourselves with any swarming things that crawls on the ground. For I am the Lord, who brought you out from the land of Egypt. You shall be holy. You shall therefore be holy, for I am holy. Make a distinction between clean and unclean, between living creatures that may be eaten and living creatures that may not be eaten. Ngayon, ano sabi ng Panginoon sa 17? Every person who eat what dies of itself, ano yung ang tao raw na nakakain ng hayop na namatay sa kanyang sarili, o kaya ay pinatay ng kapwa niya hayop, torn by other beasts, whether he is native or sojourner, shall wash. Maglinis sila kasi marumi yun. And bathe himself in water and be clean until evening, then he shall be clean. Nakakain ka lang, ha? Pagkain na hindi kinatay, kundi namatay yung hayop, tapos sa sarili niya namatay, nang hinayang ka, hinatay mo, hinain mo. So ang taguri sa Bible yan ay ang clean ka, sapagkat pinagbabawal ng Diyos ang kainin ng hayop na namatay sa kanyang sarili. Ngayon ito ipapupuna ko sa inyo. But if he does not wash, kung yung tao na nakakain, hindi siya naligo at hindi siya naglinis, ano sabi ng Bible? He shall bear his iniquity. Ano ba iniquity? Kasalanan. Kakarguhin niya ang kanyang kasalanan. Bakit hindi sinabi na kakarguhin niya ang kanyang karumihan? Marami siya eh. Diba? Pag kumain ka dyan, you will be defiled. Ang sabi ng Bible, you will be defiled. Matudumihan ka. Kailangan maglinis ka. Ngayon, pag hindi ka naglinis, hindi sinabi ng Panginoon, madumi ka pa rin. Pero sabi ng Panginoon, kakarguhin mo ang iyong kasalanan. Ito hindi natin naintindihan, between sin and uncleanliness. Yung karumihan at yung kasalanan, naalala niyo ba yung sabi ni John the Beloved, yung sa 1 John, if you confess your sin, He is faithful and just, and forgive all your iniquities, ano kasunod? Cleanse! Bakit may kasamang cleanse? Ito hindi natin naintindihan. Sa kasalanan. Sabi yan, pag hindi ka naligo, you shall bear your iniquity. If it's eaten, ito rin sa mga sacrifice. Huwag mo palampasin ng ilang araw yon. Kasi pag pinalampas mo ng 3 araw, sabi ng Bible, if it's eaten on the 3rd day, it is already tainted. Ibig sabihin, sa pagano, ang tingin niyan, panis na yan. Pero sa Panginoon, hindi nakatanggap-tanggap yan. It will not be accepted. And Leviticus 19:8, everyone who eat, ang sino mang tao na kumain na nun, na nalipasan ng 3 araw, kakarguhin na niya ang kanyang kasalanan. He shall bear his iniquity. Because he has profaned what is holy to the Lord, and the person, tinan niyo yung hatol ng Diyos, and the person that eat shall be cut off from among his people. So, tungkol sa mga bagay na inihahain nila, na dapat kainin kagad nila on the 1st and 2nd day, huwag na nilang palipasin on the 3rd day because yung ginagawa nilang yun ay holy. Pag pertaining to holy, at ikaw ay nagkasala o nagkamali, patay ka. Ang hatol sa iyo ay you will be cut off from your people.
Ito yung sinasabi ko sa inyo. You shall not eat any flesh with the blood in it. Uh, Leviticus chapter 19, verse 26. You shall not interpret omen or tell fortune. Magtataka kayo, bakit yung pagkain ng laman na may dugo ay dinugtong niya ang salita na huwag kayong manghuhula o mag-interpret. Yung ginagawa ng mga albularyo, mga ganon, nag-interpret ng mga omen, nagbabasa ng mga kung ano-anong pinagbabasa nila. Yan ang tinatawag na interpret of omen or tell fortunes, nanghuhula. Maraming klase yan, whether yung pinapatak nila sa tubig, itlog, o kaya yung buto, mga ganon. Lahat yan. Bakit pinagsama dyan? You shall not eat any flesh with blood, and you shall not interpret omen. Kasi yung mga taong, mga albularyo at mga manghuhula na yan, ang kanilang ritual yun, may dugo. Sila yung mga tao na nagre-ritual ng mga hayop na kumakain sila ng may mga dugo. No. Ngayon, ano pa sabi ng Panginoon? You shall not round off the hair of your temple. Ito. Wag mo raw pati ba naman buho? Pinupuna mo na wag gagawing. Nakita niyo ba yung may mga pelikula ng mga tribo na bilog yung parang bao. Nakita niyo? Sabi ng Panginoon dyan. Sila, ilalalaylay nila dito. Maging yung kanilang balbas, hindi pinapabawasan. Pati yung buhok, nakikita niyo yung buhok nila, nakaganyan dyan. Ano pa? Huwag niyo susugatan ang inyong katawan. Ako, nakakita na ako dyan. Alam niyo kung saan? Adik. Ano pa? Tattoo. Sabi diyan, you shall not make any cut on your body for the dead or tattoo yourself. So, mo kayo magtatattoo. Kasi meron silang paraan ng pagtatattoo para sa patay. Sa Africa naman, hindi tattoo. Talagang ginagawa sa kanilang balat na talagang forever nagmamarka na rito. Minsan bilog-bilog, ang bilog nila pag ganon-ganon. Nung tinanong ko, bakit nagaganyan kayo? Yung nanay ng amo namin, lalaki ng hiwa dito sa mukha ko, ganon. Gumaling na. Yun pala, naintindihan ko, mark pala ng tribe nila yun. Yun ang mark ng tribe nila. Doon sila nakikilala sa klase ng tattoo sa mukha nila. Ng mark ng tribe nila. So, ano ibig sabihin? Generally, ano pa? Yung uncleanness, hindi lang siya sa mga pagkain. Kasama rin yung sexual immorality. Ano sabi ng Panginoon diyan? Leviticus chapter 18, sabi ng Panginoon dito, you shall not do as they do in the land of Egypt, where you live. And you shall not do as they do in the land of Canaan, to which I am bringing you. You shall not walk in their statutes. Huwag kayong lalakad sa kanilang mga alituntunin. You shall follow my rules and keep my statutes and walk in them. I am the Lord your God. Do not make yourselves unclean by any of these things, for by all these nations I am driving out before you have become unclean. The land have become unclean, so I punished its iniquity, and the land vomited out its inhabitant. For the people of the land who were before you did all these abominations, so that the land become unclean. Lest the land vomit you out when you make it unclean, as it is vomited out the nations that were before you. For everyone who does any of these abominations, the person who shall do them shall be cut off from among the people,
So keep my charge, never practice any of these abominable customs that were practiced before you, and never make yourselves unclean by them, for I am the Lord your God. So maintindihan nyo na ngayon, no? Kasi talagang nagbigay ng particular na alituntunin ng Panginoon para talaga maiba sila sa the rest ng mga bansa na nakapaligid nila. Sapagkat yung sinasabi ng Panginoon na lahat ng mga karumaldumal na binanggit ng Panginoon na magpapakarumaldumal para sa kanila, magiging marumi sila o defile sila, lahat yun ginagawa ng mga bansa na yun. So yun ang sinasabi ng Panginoon. Iibahin ko kayo sa inyong pagkain, hindi yung katulad ng way ng pagkain nila sa inyong pananamit. Di ba nabasa ninyo na may mga tela sila na hindi pwedeng paghaluin? Pati sa mga pananim nila, may paraan sila na hindi nila pinaghahalo yung ano. Hindi rin nila kino-crossbreed yung mga hayop nila, binabawal ng Diyos yun. Maging yung paggupit ng buhok nila. Totally, iniiba talaga sila. Kasi ayaw ng Diyos na magmukha silang parehas ng mga bansa na yun. Kasi lahat ng mga ginagawa nila hanggang sa kanilang katawan, hanggang sa kanilang pamumuhay, lahat yun ay karumal-dumal sa harapan ng Diyos. Kaya mahigpit ang Panginoon. Sapagkat intensyon ng Diyos, pag nakita ng mga bansa, ibang-iba itong mga tao ito, malinis ito. Kita niya? Sa pananamit lang, malinis na sila. Kasi gusto rin talaga ng Diyos, isa sa intensyon ng Diyos sa bayan ng Israel, sila rin ang maging ilaw para sa ibang mga bansa. Na talagang sila ang may tunay na Diyos. Di katulad ng mga bansa na yan, may mga Diyos sila, pero anong ginawa ng Diyos nila sa bayan nila? Lahat ng karumal-dumal na trabaho ay pinagagawa na nila. Kasama na dyan yung sexual immorality. Kasama na dyan pati yung sexual sa mga hayop. Pinagagawa na nila. Lahat yun, karumal-dumal sa Diyos yun. At ang matindi dyan, kasama sa kanilang practice, yung kanilang pagsamba sa Diyos, at yung Diyos nila, alam natin, yung sinasabi ng Panginoon sa Deuteronomy 32, yung pagsasacrifice nila sa Diyos na hindi nakikilala ng kanilang mga magulang, actually, they are sacrificing to the demons. Yun ang sinasabi rin sa Deuteronomy 32. They sacrifice not to God, but they sacrifice, they sacrifice to demons that were no God, to gods that they had never known, to new gods that had come recently, whom your fathers had dreaded. Ngayon, nagtataka nga ako, bakit galit na galit ang Diyos? Kasi kung makikita ninyo, ang mga Diyos nila ay mga Asherah poles, mga bato, inupitan lang ng mukha ng tao. Bakit galit ang Diyos? Mga bato lang naman yan, wala naman yung kalaban-laban sa Diyos yan, di ba? Pero hindi pala yun. Yung entity na nandun sa loob nun. Mga demon spirit. Sila ang nagtatanggap ng worship o pagsamba ng mga pagan. At ang sabi ng Panginoon, alam niyo sabi ng Panginoon yan, dito alam kong naisulat ko rito. Kaya pinapaiwas ng Panginoon na huwag silang lumapit sa mga necromancer, medium, wizard, sorcerer. No? Alam na natin ngayon yan, sila ay may mga evil spirit, may mga unclean spirit, kaya nagagawa nila yun. Pero ang masama, sabi ng Panginoon, ayaw ko kayong pumunta at magsangguni. Kasi pinagalitan ng Panginoon yung isang hari dyan eh. Matanda ko si Hezekiah. Dahil ba walang Diyos ang Israel, kaya ka sumasangguni sa Diyos ng Ekron, ng Palestino?
mamamatay ka nga, sabi ng Panginoon. Hindi ka na mababangon sa iyong higaan. May Diyos sila eh. Ang problema, kinalimutan nila yung Diyos nila. At ngayon, nagsasangguni sila sa ibang Diyos. Iyon ang ayaw ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, kaya ayaw ko kayong lumapit sa mga necromancer sapagkat ang mga bansa na ito, nakikinig sila dito sa mga taong to. Saan galing yung kanilang sinasabi? Galing doon sa mga evil spirit na kumukontak doon sa mga medium, sa mga necromancer. Di ba? Yung necromancer, yung mga nag-i-inquire sa mga patay. Iyan ang ayaw ng Diyos. Na kayo ay kumonsulta sa mga dead spirits. Lahat yan dead. Kasama dyan si Satan. Anything belongs there sa lugar na yan, karumaldumal sa Diyos. Kasi ano matanggap mo dyan na lahat kahit payo, ayan ay sisira sa banal at malinis na bayan ng Israel. Kaya gano'ng katindi ang pagbabawal ng Diyos, hindi lang sa pagkain. Hindi lang sa pagkain. Kaya baguhin na natin ang pananaw natin. Saan ka nang galing? Yan sa tabi, yan sa Quiapo, kasi parang nagustuhan ko magpahula. Ganun lang tingin natin, parang wala namang mangyayari kasi titingnan lang yung kamay mo. Kasi hindi natin iniintindi yung sinasabi ng Bible, kaya hindi tayo pinalalapit sa mga tao na yan dahil merong mga unclean spirit dyan na madidefile ka. Hindi mo sila nakikita. Ang sabi ng Panginoon, isa sa mga qualifications ng Panginoon, magpakabanal kayo. Ibig sabihin ng banal, hindi kayo marurumihan ng mga bagay na yan. Sa mata mo, hindi mo naman, wala ko ginawa. Malinis pa naman ako ngayon. Diba? Hindi natin naintindihan yun eh. Pero sa mata ng Diyos, hindi ko na matandaan yung versikulo na sinabi rito sa Bible. Naging kasalanan ni Haring Saul. Hindi raw siya naging tapat sa kanyang pananampalataya, and later on, kumonsulta raw siya sa mga necromancer, yung witch ng Endor. Na siya mismo alam niya ang parusa. Ano ang parusa roon? Patayin. Patayin. So sabi ko rito, be holy, ibig sabihin yan ay kados sa Old Testament, hagios sa New Testament is to be pure, clean, and separated from the world. No? The intention of God to the nation of Israel is to sanctify them, a people of His own, separated from the corruptions of the world, and cleanse them from their uncleanness and iniquity. A people holy, clean, righteous, and a light unto the rest of the world. So sila ngayon ang intention ng Diyos na maging larawan at ilaw ng kabutihan, kamanalan, at katuwiran ng Diyos sa mundo. Patuloy na bumabagsak ang Israel sa So sabi ko, uncleanness, tinan nyo ha, ito yung sinasabi ko kanina sa inyo, uncleanness is equate with iniquity in the commandments of God. Ang karumihan ay inililinya na parehas ng Diyos sa kasalanan. Ulitin ko, ang karumihan ay inihahalin tulad ng Diyos sa karumihan. Iniquity and sin is shown by God in displeasure and uncleanness with disease. So, saan pinakita ng Panginoon yan? Doon kay Miriam, nung nagkasala si Miriam at si Aaron. Sa Numbers chapter 12, verse 9. Ano yun?
nagsasalita na, nag-aalsa na sila Miriam at si Aaron, sabi niya, kinakausap din naman kami ng Diyos. Hindi lang si Moises. Hindi nila alam ang Diyos merong dito, may order, may hierarchy. Kung sino yung nauna, mas yung kaysa sa mga sumunod. Ano sabi ng Panginoon diyan? Sa Numbers 12, and the anger of the Lord was kindled against them, and he departed. So nung nagalit ang Panginoon dahil sa ginagawa nila Aaron, ng pag-aalsa nila laban kay Moises, dalawa ang kanilang rason doon eh. Kinakausap din ibig sabihin, ginagawa nilang equal sila katulad ni Moises dahil nakakausap din daw nila ang Diyos. So hindi pwedeng manguna lang lagi at mamuno lagi si Moises sa kanila, kundi sila ay parehas natin dahil kinakausap din ng Panginoon kami. Pangalawa, jealous sila dahil may Cushite women na asawa si Moises. Alam mo ba yun, kuya? Di ba? Cushite ang kanyang asawa doon. Doon nagsiselo sila na nag-asawa siya ng hindi Israelita. Cushite. So, nung kinumpronta sila ng Panginoon, doon sila sinabihan ng Panginoon na kapag ako nagsasalita sa isang propeta, nagsasalita ako sa pamamagitan ng panaginip, vision, pero hindi ito katulad kay Moises. Si Moises, nakikipag-usap ako sa kanya, face to face. Ganun katindi ang posisyon ni Moises sa harapan ng Diyos. Bakit hindi kayo natakot na hindi igalang si Moises? Doon nagalit ang Diyos. Nung umalis ang cloud ng Diyos sa kanila, sabi riyan, when the cloud removed from over the tent, behold, Miriam was leprous like snow. Kaya, yung kasalanan ni Miriam, pinakita ng Diyos na isang ketong sa kanyang pagkatao. Ngayon, And Aaron turned toward Miriam, and behold, she was leprous. And Aaron said to Moses, O my Lord, do not punish us, because we have done foolishly and have sinned. Okay na yan? Kami nagkasala. So, pinakita ng Diyos yung kanyang klase ng pagkakasala na naging siyang kitungin. Kaya nga nasabi ko, na pinapakita ng Diyos ang kalinisan, ang hindi kalinisan at ang kasalanan ay parehas sa mata ng Panginoon. Kaya, yung sinabi ko kanina sa inyo, na pag hindi naglinis yung tao, bakit hindi sinabi ng Panginoon na, marumi ka pa rin sa harapan ko? Kundi, sinabi ng Panginoon, kakarguhin mo ang kasalanan mo. Hindi naligo. Ibig sabihin, mananagot ka sa akin. Kaya yung kasalanan ay kaparehas ng kasakitan ng isang tao. Even Moses, lagi yung sinasample sa inyo, di ba si Moses pumatay nung pinakita ng Panginoon. Pasok mo ang kamay mo. Nung nilabas niya ang kanyang kamay, nakita mo. May ketong na yung kanyang kamay. Yan ang hindi natin naiintindihan about sin sa spiritual. No? So, tatapusin na natin. So, ganoon katindi ang palatuntunan ng Panginoon. Applicable pa ba yan sa bagong tipan? Lalo na doon sa mga hayop? Ano mo talaga ang tinuturo ng Panginoon sa Old Testament? Tungkol doon. Nung dumating ang Panginoon, ito na yung salita ng Panginoon sa Matthew chapter 5, Matthew chapter 15, maging sa Mark chapter 7. Tinawag niya ang mga tao, sabi niya rito, and he called the people to him and said to them, hear and understand. O, pakinggan niyo ito at unawain niyo, sabi ng Panginoon. It is not what goes into the mouth that defiles a person. So, makita niyo? Hindi ang mga ipinapasok ng tao sa bibig niya at papasok sa katawan niya ang nakapagpaparumi. Tandaan natin ito yung rumi, yung defile.
ito yung marumi sa harapan ng Diyos. But what comes out of the mouth, this defile a person. Kung ano raw ang lumalabas sa kanyang bibig, yun ang nakapagpaparumi sa kanya kung yun ay mga bagay na hindi mabubuti. So, pinaliwanag ng Panginoon yan. Literally. Hindi niyo ba nakikita? Do you not see? Whatever goes into the mouth passes into the stomach. Saan pupunta? Goes out. Expelled. Expelled, sabi ng Panginoon. And is expelled. Ilalabas din dito. Oh. Sabi ng Panginoon, do you not see whatever goes into the mouth passes into the stomach and then expelled, tinatae. But what comes out of the mouth proceed from the heart. Kundi ang lumalabas sa bibig ay nanggagaling sa puso na siyang nakapagpaparumi sa tao. Kaya makita ninyo, no, nung nagka-enkwentro si Satan at saka si Michael Archangel sa bangkay ni Moises, hindi sinabi ng Bible, hindi pinagmumura ni Michael Archangel si Satan. No? Walang yaka Satan. Uboy ka ng sama. Ha? Napaka buktot ng ulo. Hindi. Sinabi lang ni Michael, the Lord rebuke you. Ganun lang kasimple yun. Walang masasamang salita na lumabas. Kasi alam ni Michael Archangel yung kung ano ang galing sa puso na lumalabas sa bibig, siya nagpaparumi sa tao. Ano sabi ng Panginoon? For out of the heart comes evil thought, murder, adultery, sexual immorality, theft, false witness, slander. These are what defiles a person, but to eat with unwashed hands does not. Alam nyo, malaki na naman ang mga mata ng mga Hudyo niya kasi buhay na buhay sila sa mga clean and unclean. Tapos biglang sasabihin ng Panginoon na, wala na yun? Ha? Wala na yun? Kita nyo? Iba na, parang yung pagdating ng Panginoon sa New Testament, parang iba na yung kalakaran. Ngayon, lalo pa natin maintindihan yan, tungkol dun sa mga hayop, yun pala ay nire-represent ng tao. Sa vision na ipinapakita ng Panginoon. Sa Acts chapter 10, tungkol kay Cornelius, bago pumunta si Peter, nautusan siya ng Panginoon pumunta sa bahay ni Cornelius. Ito na yung tapos na to ha, tapos na ang Panginoon ay mamatay at siya ay umakyat na sa langit. Kaya nagkaroon na ng pag-asa ang mga Gentile. Ito na yung sitwasyon. Nagkaroon na ng pag-asa ang Gentile. Naging katanggap-tanggap na ang Gentile nation sa harapan ng Diyos dahil namatay na siya sa Kristo, hindi lang para sa Israel, kundi for the whole world. Diba sabi ng Panginoon, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Ito na yun, eksena na yun. Kaya hindi na maintindihan ng mga Hudyo dahil captured pa rin sila ng Judaism. Ngayon, unti-unting pinapaalala o pinapaalam ng Panginoon sa pamamagitan ng vision na ibinigay niya kay Pedro. Bumaba daw yung tela na mayroong nakasabit ng mga hayop, ng mga unclean animals. Pero ang usapan doon, pagkain pa rin. Sabi ng Diyos sa kanya, Pedro, sabi diyan, rise and kill and eat. Pero sabi ni Pedro, sabi niya, by no means, Lord, I have never eaten any that is common or unclean. So sinasabi ko sa inyo, no, yung unclean at yung common, magkaparehas sa translation sa Bible. Kasi yung common, ibig sabihin, ito yung kinakain ng lahat ng mga bansa. Pare-pareha sila kung kumakain sila na may dugo. Lahat kumakain sila na may dugo. Kaya tinatranslate yan ng common. Ordinary na lang sa kanila yon. Sabi ni Pedro, Lord, hindi. Di ako kakain yan. Hindi pa yan lumapit sa bibig ko. Ngayon, 3 beses nangyari yon. Pero sinabi ng Panginoon sa kay Pedro, what God has made clean, do not call uncommon. So, ano nang dating kay Pedro nun? Yung ba'y pagkain? Talaga? Ha? What?
Both. So pinapakita rin dyan, pinapakita rin dyan, yung kamatayan ng Panginoon ay paglilinis din sa nature. Naintindihan nyo? Kasi na-defile yung nature sa Garden of Eden, tsaka yung ginawa nung sa Genesis 6. Na-defile yun. Naintindihan nyo? Kaya ngayon, nagbigay ang Panginoon sa Kristo ng salita na ang kinakain nyo, papasok lang sa bibig mo. Para bang sinasabi ng Panginoon, ano man kainin ninyo, hindi na ako magagalit sa inyo. Kasi nung unang panahon, ibinigay ko, huwag kang kakain yan. Kumain ka, magagalit talaga ako sa iyo. Mananagot ka sa akin. Oh. Nakita niyo? Ngayon, ito na rin, tama yung sinasabi ko sa inyo, both pagkain at saka tao. Kasi nung humingi ng tulong yung babaeng Syrophoenician, napagalingin yung kanyang anak, anong tugon ng Panginoon? Sa salita ng Panginoon, makikita yung distinction. Hindi nararapat na ibigay ang tinapay sa mga anak na ibigay sa aso. So, naintindihan ba ng Syrophoenician yun? Naintindihan, aso ako. Di ba? Pero sumagot siya kahit na gano'n. Sumagot siya, Lord, kahit na aso. Nakakatanggap ng pagkain na nahuhulog sa lamesa ng kanyang amo. Pambihira yung kanyang Pero yung sinasabi ko sa inyo, the way na nagsalita ang Panginoon, ganun pa rin ang distinction nung hindi pa siya namamatay. Unclean animal, ang aso unclean animals. Unclean pa rin. Pero tumanggap siya ng biyaya. Sa paanong paraan siya tumanggap ng biyaya? Nasira yung rules na yan. Sa paanong paraan? By faith. Panahon pa ni Abraham by faith. Kapag ikaw ay nanalig, bababa ang biyaya. Kaya nga sinabi ng Ephesians chapter 2:8, di ba? You have been saved by grace through faith. Tinatanggap natin ang grace sa pamamagitan ng pananampalataya. At yung kagalingan, grace yun. Galing kay Jesus. Hindi mapahindihan ni Jesus yun kasi siya ay nananalig kay Jesucristo na siya ay magpapagaling. Ngayon, dumalaw si Cornelius sa tahanan dumalaw si Peter sa tahanan ni Cornelius. Ito yung sinabi ni Cornelius sa sambahayan si Peter sa sambahayan ni Cornelius. Sabi ni Peter kay Cornelius, and he said to them, you yourselves, kayo mismo, nalalaman nyo, it is unlawful for a Jew to associate with or anyone that is foreigner or other nation. Bakit ganun ang sabi niya? Kasi hindi kayo tuli, kami tuli. Hindi kayo malinis, kami malinis. Ito niya. Pero yung kanyang pangitain, yung vision niya, may natutunan na siya doon. Ano sabi diyan? But God has shown me that I should not call any person now. Dinagdagan ko na now. Kasi nakita niya na yung pangitain niya na yun. No? But God has shown me that I should not call any person now common or unclean. Kasi narinig niya yung sinabi ng Panginoon, huwag mong ituring na marumi ang nilinis ko na. Applicable yon sa tao. Sa Gentile. Tinuturing nila na marumi. Nung bumalik siya sa Jerusalem, kinumpronta siya ng mga tinatawag na circumcision group. Ayun sabi ng mga circumcision group. So when Peter went up to Jerusalem, the circumcision party criticized him, saying, you went to uncircumcised men and ate with them. Ngayon, yung kasunod niyan, kinuwento na ni Peter. Nagumpisa yung kanyang kwento sa vision hanggang sa pumunta siya sa
sambahayan ni Cornelio. At sinabi ni Peter, nung kinikwento ko pa lang yung mabuting balita sa sambahayan ni Cornelio, bumaba na ang banal na Espiritu sa kanya. Sino ako na nahahadlan sa kalooban ng Diyos para hindi sila bautismuhan? So napamili yung mga circumcision group. Kasi Diyos na mismo ang gumagawa noon. Hindi na nila mapipigilan yon. Ibig sabihin, katanggap-tanggap na rin sila. Kaya nasabi ng mga circumcision group na i-grant na rin ng Diyos ang repentance sa mga Gentile. Doon sinabi yon. Ngayon, ano naman ang unclean kay Apostol Paul ngayon? Mababasa natin yan sa Romans. Dito na tayo matatapos. Romans chapter. Dito may usapan dito eh. Magandang usapan dito. Romans chapter 14. Yan. Sabi rito, Tagalog. Kaya sa Tagalog ah. Sabi rito, datapwat ang mahina sa pananampalataya ay tanggapin ninyo, hindi upang pagtalunan ang kanyang pag-aalinlangan. May tao na may pananampalataya na makakain ng lahat ng bagay, ngunit may mga mahihina na kumakain lang ng mga gulay. Ang kumakain ay huwag magwalang halaga sa hindi kumakain. Ibig sabihin, huwag nilang kamuhian. No? Huwag nilang i-despise. At ang hindi kumakain, huwag namang hatulan yung kaya niya kumain lahat sapagkat sila ay tinatanggap ng Diyos. Sino kahahatol sa alila ng iba sa kanyang sariling Panginoon ay natatayo siya o nabubuwal? Oo, patatayuin siya sapagkat makapangyarihan ng Panginoon na siya ay maitayo. May nagmamahal. Ito yung, ang kinikwento ni Apostol Pablo rito, yung application na ng kanilang pananampalataya, kung paano nila pinapamuhay. Ayon sa pananampalataya ko, ang kakainin ko lang gulay. Sabi nila sa ako sa pananampalataya ko, kaya ko kainin lahat. So yung kumakain ng gulay, hinahatulan. Yung kaya kumain ng lahat. Yung kumakain ng lahat, ini-despise naman niya yung hindi makakain. Parang sinasabihan na, mahina ang pananampalataya mo. Nagkakaroon sila ng ng iringan. So, mayroong mga tao na kinukonsidera ang isang araw na mas higit na banal kaysa ibang araw. Sino yun? Seventh-day Adventist. talagang mahigpit sila sa Sabat. As ang linggo nila, Sabat talaga. Pero may naman nagsasabi na lahat ng araw ay banal para sa kanila. Kaya sabi ko sa inyo, mahirap hulaan ang pamumuhay sa pananampalataya. Pero pag lahat yan ay namumuhay sa pananampalataya, hindi mo pwedeng hatulan yung isa. Hindi mo pwedeng hatulan. Ang Panginoon ang hahatol sa kanya kung mali yung kanyang pananampalataya. May nagmamahal sa isang araw na higit kaysa sa iba, may ibang nagmamahal sa bawat araw. Bawat isa ay magtibay sa kanyang sariling pag-iisip. Ang nagmamahal sa araw ay minamahal ito ng Panginoon. Maganda siguro basahin sa English eh. Nawawala yung essence ng Sabi nito, one person esteem one day better than another, while another esteem all days alike. Each one should be fully convinced in his own mind. The one who observes the day, observe it in honor of the Lord. And the one who eats it in honor to the Lord, since he gives thanks to the Lord. While the one who abstain in honor to the Lord. So lahat yung ginagawa nila. No? Kung siya ay nakakain ng marami, yun ay kanyang paggalang at pagpupuri sa Diyos. Yung isa naman, ay kumakain ng gulay lang, yun ay paggalang at pagsunod sa Panginoon at nagpapasalamat siya. For none of us lives to himself, and none of us die to himself. For if we live to the Lord. If we die, we die. Malayo pala yung, dito na tayo sa topic natin. Sa verse 17. Sabi ni Apostol Pablo sa verse 14, I know I am persuaded in the Lord Jesus that nothing is unclean in itself. Nakita niyo na yung may ni Apostle Pablo? Wala na raw marumi talaga.
Anong mind yun? Galing yun sa Genesis. Kasi lahat ng nilikha ng Diyos ay malinis. Oh. But it is unclean for anyone who thinks it is unclean. Nakita niyo? Nagiging marumi yan sa sino bang nag-iisip na yun ay marumi. Di ba? Nakita niyo yung ugali ni Colin tsaka ugali ko? Sabi ko sa kanya, ako kahit may tayo dyan, nakakakain ako, pero siya hindi siya makakain. Pero matapang ako, hindi Nakita niyo? So, do not let what you regard as good be spoken of as evil. For the kingdom of God, ito sinabi ng Apostol Pablo, ang kaharian daw ng Diyos is not a matter of eating and drinking. Wala na doon sa, wala na tayo sa lumang tipan. Ang kaharian ng Diyos ay hindi tungkol sa mga pagkain. Ikaw ba magugustuhan ng Diyos? Magiging malapit ka ba sa Diyos dahil ito lang kinakain mo? Wala na roon. Kundi, ang sabi niya, kundi sa katuwiran at kapayapaan at kagalakan sa banal na espiritu. Ibig sabihin, sa lahat ng mabubuting espiritual na bagay na galing sa Diyos. Whoever thus serves Christ is acceptable to God and approved by men. So then, let us pursue what makes peace and for mutual upbuilding. Do not for the sake of food destroy. Ito ngayon ang pinagbabawal niya. Do not for the sake of food destroy the work of God. Ano ba yung work of God? Ano ko kayo? Ano yung work of God? Ano yung sa pamamagitan ng pagkain ay nasira dahil yung gawa ng Diyos? Ano yun? Yung pananalig. Ang wino-work ng Diyos sa tao, yung pananalig niya. Di ba? Naalala yung sinabi ni Jesus Christ? Ano ba dapat namin gawin upang magawa namin ang Diyos? Magawa namin ang ginagawa ng Diyos? Ito ang gawa ng Diyos na kayo ay sumampalataya sa kanyang sinugo. So, ang gawa ng Diyos ay yung paggawa ng pananampalataya sa tao. So, huwag daw nating sirain yun. Yung sa pamamagitan ng pagkain ay masira yung gawa ng Diyos na pananampalataya sa isang tao. Everything is indeed unclean. Everything is indeed clean. But it is wrong for anyone to make another stumble by what he eats. Ayan, ang iwasan. Huwag mong hayaan na yung kalayaan mo na kumakain ng kahit ano ay matisod yung isang mananampalataya sa iyo. Yan ang sinasabi niya. It is good not to eat meat or drink wine. Kita mo kasama yung wine, dahil sabi ng iba, hindi mo naman maialis sa Kristiyano uminom. Dahil ang Panginoon nga gumawa ng alak. Mga ano nila mga rason nila di ba? Pero ang totoo noon, mayroong bansa sa Europe na malamig, talagang nasa pagkain nila. Ang alak, yung tatay ni Clyde. halos nakakadalawang pote. Natural lang sa kanya kapag kumakain. Umiinom talaga yon, no? So it is good not to eat meat or drink wine or do anything that cause your brother to stumble. So ang iwasan, para bang bago ka uminom, tingnan mo muna kung may pupuna sa iyo na matitisod sa ginagawa mo, nakapatiran naman ng palataya. The faith that you have, keep between yourself and God. Blessed is the one who has no reason to pass judgment on himself or what he approves. So mapala daw ang isang tao na walang rason na mahatulan niya kanyang sarili sa mga bagay na kanyang inaayunan. Ibig sabihin, malinis yung kanyang konsensya na nagagawa niya yung bagay na yon na kahit yung iba ay hindi magawa. No? Ibig sabihin, malawak na yung kanyang, mas malawak yung kanyang pangunawa at kaalaman sa salita ng Diyos. Kasi yung iba, hindi magawa kasi kulang pa yung kanilang kaalaman. So, but whoever has doubt is condemned if he eats. Kung sino na o may pagdududa, ay nakokondena kapag siya ay kumakain because the eating is not from faith. Sapagkat ang kanyang paraan ng pagkain ay wala na sa kanyang pinaniniwalaan o pananampalataya.
Anumang bagay, sabi diyan, na ginagawa mo na wala sa pananampalataya, iyon ay kasalanan. So, dapat lahat ng ginagawa mo ay naroon ng pananampalataya na tama yung ginagawa mo. Dahil alam mo na iyon ay tama sa pananampalataya mo. So, yan ang nasa isip na ni Apostol Pablo. So, ano ang conclusion natin ngayon? Wala na sa pagkain. Pero ako, nililimit ko sa inyo, ang dugo, hindi pa rin pagkain. Hindi pa. Kasi may pagkain tayong dugo. Ang dugo, hindi talaga pagkain. Ano tawag dito? Hygienes or health-wise, ang dugo ay hindi talaga pagkain na malinis kasi lahat ng mikrobyo ay pumapasok sa dugo. So, usapan lang ng kalusugan, hindi na spiritual ang pagkain, ang dugo, hindi ang tawag dito? Malusog o mainam o malusog na pagkain para sa tao. Okay? So I hope na naunawaan natin kung bakit ginawa ng Diyos yung malaking pagbabawal sa lumang tipan. At ngayon ay hindi niya pinagbabawal. Hindi tayo manalangin. Hallelujah. Mapurihin at nakilain ka sa isang exciting at napakagandang o interesting, Panginoon, na subject. I hope and pray, Panginoon, na ang mga salita mo ay patuloy na nagbigay sa amin ng kaliwanagan sa mga bagay na nakagugulo, lalo na sa mga ordinaryong gawain katulad ng pagkain, Panginoon. Nawa ang iyong mga salita ay patuloy na maging gabay sa aming pamumuhay at maging malusog kami sa aming pananampalataya. Purihin at pakilain ka sa hapon ito. In Jesus' name. Amen and amen.